So what's up mga kanukis, magandang araw sa inyo. So ngayong araw i-update ko kayo sa ating backyard. At may bagong technique tayo kung paano alagaan natin mga bantam na mga na-breed mga kanukis. So ngayon gagawin natin silang i-free range natin sila mga kanukis. So hahayaan na natin sila sa ground. Minsan nakita nyo sa ating mga past ng mga videos na kinukulong natin sila sa kulungan. So ngayon i-free range natin yung ating mga bantam. So samahan nyo kami mga kanukis kung paano namin in-install at nilagay sila sa mga bago nating free range area. Sa ating henerasyon ngayon, kakaunti na lang ang nagfa-farming at nagfo-focus sa pag-aalaga ng mga manok. Samahan niyo ako mga kanukis sa ating paglalakbay upang diskubrihin ang iba't ibang uri ng manok at kilalanin ang mga mahuhusay na breeders. Simula dito sa napakagandang island ng Bohol, lilibutin natin ang buong Pilipinas, Southeast Asia at buong mundo. O ano, handa ka na ba? Mga kanukis, manghuhuli na tayo ng bantam ngayon kasi i-range na natin sila doon sa ating bantam farm sa Garcia San Miguel Bohol. So tingnan nyo lang mga kanukis paano tayo manghuli ng bantam kasi matagal din natin to sila nilagay sa brooder na to since month old hanggang 4 months old na sila. So sabayan ako sa paghuhuli. Bago kayo maglagay sa karton mga kanukis, lagyan mo ng dahon ng saging. Kasi nakakawala ng stress yun sa kanila. So tara, hulihin na natin sila mga kanukis. At mga kanukis, dahil nahihirapan tayong pumasok dito sa brooder natin kasi wala tong pintuan, may kasama ko dito, si Dabi. Say hi, Dabi. Siya yung pahulihin natin sa mga banta papasok sa ating brooder. So tara, let's go! Sa isa lang tayo. Kanatanan. So mga kanukis, nandito na kami sa backyard ngayon. Ilalagay ko muna sila sa kulungan bago natin sila pakakawalan kasi ayusin natin yung breeding pen nila. Halika kanuki, pasok sa ating bantam breeding pen. At ito yung gagawin natin na breeding pen nila. Hinuli ko muna yung mga bantam na nandito mga kanukis. At may good news ako sa inyo. Kasi yung mga bantam natin na nilagay natin for the past week, yan, yung white natin na bantam, naglilimlim na siya. May 8 siya na eggs. At ito ding isang maliit natin na hen, yung kauna-unahan nating hen, meron na siyang 5 itlog. Ayan mga kanukis. So, dito natin sila kinocultivate. At kung nakikita nyo, hanggang doon sa dulo, kinat ko na yung net dito kasi hanggang dito lang yun sila. Ayan, no? Kinat ko yung net at nilakihan ko yung space nila para makagala naman sila mga kanukis. Pero lalagyan ko rin na ng cellophane yung para may bubungan naman sila, para may pag i-stayhan sila pag maulan. So simulan na natin ang paggagawa mga kanukis. So mga kanukis, nandito na yung mga bantam natin na i-free range. So
5 pieces sila, isang lalaki at 4 na babae. Kasi yung dalawa nito na babae mga kanukis, nabenta na natin doon ka Sir Leonardo sa Hagna. So shout out sa iyo sir, maraming salamat sa pag-avail sa ating Bantam Chicken. So tingnan nyo mga kanukis kung paano natin sila pagkakawalan ngayong araw. Enjoy kayo sa inyong bagong breeding pen mga kanukis. Pumayo kayo at magpakarami. So ayan na mga kanukis, may dalawa tayo na broodcock o breeder at saka may 6 na tayo na female para sa ating susunod na bantam breeding. So papakainin muna natin sila mga kanukis bago tayo lumabas sa kanilang breeding pen para magkakilala naman sila lahat, yung dalawang lalaki at saka yung mga babae, para makabanding-banding muna sila mga kanukis. Yung pinapakain ko pala sa kanila sa ngayon, yung Integra 2000 at saka hinaluan ko ng mga corn grits para may matuka-tuka naman sila hanggang masanay sila sa corn grits at saka isasanay ko din sila sa crack corn. So mga kanukis, may nakuha din tayo ng mga Madre de Agua kanina. Ito yung mga cuttings na galing kina Ma'am Marcela at saka Sir Henry Palma. Yung binilhan natin ng mga basilan last week. So bumalik ako sa kanila kasi nagputol sila ng mga sanga ng mga Madre de Agua. So itatanim natin to sa ating backyard ngayong hapon mga kanukis. At tingnan nyo yung video na to kung paano ko to nakuha kanina. So watch this! So good morning mga kanukis, no. Pumunta ako kina Sir Henry at ka Ma'am Tilay this morning at marami silang cuttings ng Madre de Agua. Tingnan nyo, may cuttings sila. So ngayon, kukuha ako ng mga Madre de Agua na mga cuttings at itatanim ko dun sa ating backyard sa Garcia. So this is an opportunity para makakuha din ng mga seedlings mga kanukis. So tara, sabayan nyo ako sa pagkuha at itatanim na dito mamayang hapon dun sa ating backyard. Let's go! Sa experience ko sa pagpa-farming mga kanukis, kailangan talaga masinop ka at syempre, dapat may kaalaman ka din sa mga ibang paraan para makatipid sa pagkain ng mga alaga nating mga manok o mga baboy. Kasi itong Madre de Agua, rich in protein ito at madali lang siyang patubuin tulad ng mga Madre de Cacao. At syempre, itong Madre de Agua mga kanukis, madali lang itong hanapin dito sa Pilipinas. At of course, yung mga dahon nila, kapag may shredder ka o kahit tatadtarin mo lang ng pinong-pino, madalis lang kainin ng ating mga alagang manok. At of course, pwede sila sa mga baboy, baka, kambing. Kaya marami akong reason kung bakit pwede natin itong itanim sa ating backyard. Pwede na itong gawing bakod para hindi madali makita yung mga alaga natin sa labas ng ating range area. Kaya ako napili na kumuha ng ganitong halaman. Humingi din ako ng seedling ng terramycin, antihelmintic at antibiotic sa ating mga alagang manok. Simulan natin magtanim mga kanukis. Yan, dito tayo magpipwesto sa mga Madre de Agua na mga cuttings na itatanim natin. So, lagyan natin ng space para pag may dahon na, hindi masyadong natatamaan yung range net natin. At pag lumaki na sila mga kanukis, pwede na din natin itali yung range net dyan kung saan nakatayo ang ating Madre de Agua. So, ipapalibot natin sila sa ating ranging area.
nasa mga 20 pieces plus yung nakuha natin ng mga cuttings mga kanukis. So saktong-sakto lang na ipapalibot natin sila sa ating ranging area. So kasi yung range net natin na nabili is 100 meters. So lalagyan lang natin sila ng space para mga 1 meter siguro na space kada cuttings ng Madre de Agua mga kanukis. At sakto naman, napalibutan naman yung 100 meters natin na range net. Sa pagtatanim ng cuttings ng Madre de Agua mga kanukis, lagyan nyo ng 1 or 2 inches na parang yung sa subok niya o yung saan tumutubo yung dahon, doon mo yun ilagay sa ilalim ng lupa. Kasi yung mga subok na tulad niyan, ng mga labasan ng dahon, dyan tumutubo yung dahon mga kanukis. So mga kanukis, tapos na tayong magtanim ng mga Madre de Agua. So may 20 plus na Madre de Agua tayo na natanim dito palibot sa ating range area. So ngayon magpapakain na tayo bago tayo aalis dito sa backyard kasi uuwi pa tayo doon sa bahay. So sabayan nyo kami mga kanukis. So mga kanuki, that's it for today. But before tayo mag-end sa ating vlog ngayon, shoutout kay Sir John Humphrey Gutierrez. Maraming salamat sa panunod sir. Kang John Michael, shoutout sa iyo. At also ka Daryl Backyard from Sarangani, shoutout sa iyo Daryl. Al's World Channel from Bacolod. Shoutout sa iyo sir. Salamat sa panunod. At tips na din sa mga bantams. Alam ko marami ka ding bantam. So mga kanukis, maraming salamat sa panunod sa ating video ngayong araw, and hope that if bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na video. So this is your native Kanuki nagsasabing alagaan mo ang iyong manok at mahalin mo kasi mamahalin ka din nila pabalik. So this is the end of our vlog. Peace, love, signing out.